Zambales. Ito ang lalawigan na isa sa pinakaapektado sa pagputok ng Bulkang Pinatubo. Marahil marami sa atin ang gusto na lang kalimutan ang dilubyong nangyaring ito, ngunit hindi natin maiaalis na ito ay bahagi na ng kasaysayan. Sa likod ng dilubyong ito ay nagkaroon din ng ibang anyo ang mga bundok, dagat at lawa, at nabuo na rin ng iba't ibang magagandang landscape sa lalawigang ito. Marahil ay narinig nyo na ang Mapanuepe Lake at magandang tanawin na ito. Ang Mapanuepe Lake ay sinasakop ng dalawang barangay, ang Aglao at ang Buhawen sa bayan ng San Marcelino sa Zambales. Ito ay may lawak na 648 hectares at ang pinakamalalim na bahagi nito ay aabot sa 25 meters o katumbas yan ng 82 feet. Pero paano nga ba nabuo ang lake na ito? June 1991 noong pumutok ng Bulkang Pinatubo, at dahil sa lahar na umagos pababa ay naharangan nito ang daluyan ng tubig na dapat ay magdidrain sa tubig na naipon sa lake. Ayon sa nakausap kong residente dito ay sinubukan naman daw nilang gumawa ng lagusan, ngunit hindi ito sapat para tuluyang mawala ang tubig sa lawa. Sa likod ng trahedyang nangyari dito ay nagsisilbi na itong isa sa pinakasikat na tourist destination sa lalawigan ng Zambales. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa taglay nitong ganda ng tanawin na animoy nasa New Zealand ka na rin? Kaya naman nagmalamarites na naman ako at pinasadahan ko rin ito. Akala ko sa larawan at sa mga videos lang ito maganda, pero Diyos mio garapon, hindi rin ako makapaniwala sa aking nakita. Napakaganda nito at para bang nasa ibang bansa rin ako. Sa isang side ng lake ay bundok at sa kabila naman ay ilog na may mga tanim na agoho trees na nagsisilbi na ring campsite. Meron dalawang main campsites dito, ang Phase 1 at ang Phase 2. Napakaganda rin ang damo nito na para bang regular na tinitrim. Malawak ang camping area dito at siguradong hindi kayo mawawala ng mapagtatayuan ng tent. Pero bago ka pa man ma-excite sa kwento ko, hindi ko pa nababanggit ang itsura ng daan patungo dito. Aha! Sounds interesting. Nabigla lang ako ng bagya dahil bungad pa lang ay paakyat ng basang rough road ang dinadaanan ko. At bago mo pa man marating ang ilog ay dadaan ka rin sa tulay na bakal na maaring kumasya lang ang tricycle at ang single motorcycle. Meron din namang ibang daan para sa mga 4 wheels. Para malaman nyo ang kabuuang kwento ko, panoorin nyo lang ang buong video para magkaroon kayo ng idea patungo sa tinaguriang New Zealand sa probinsya ng Zambales. Good morning mga brother. So dito tayo sa Castillejo, Zambales. At tutuloy natin yung biyahe natin dun sa Mapanuepe ngayon. Time check natin alas 6 ng umaga. Sunday ngayon, maraming mga riders na pupunta dyan. So hindi ko alam, hindi naman naulan, kaya sa tingin ko maraming pupunta ngayon. So tara, punta na tayo habang maaga pa. Silipin natin ng New Zealand ng Zambales. Meron tayong subscriber dito. Ben po, Ben. Yan, si Sir Ben, taga Castillejo lang. Ayan, yun. Maraming salamat. Salamat din po. Ingat. Sige. Ingat din, ingat din. Ingat po. Morning dew. Do the dew. Dito sa Zambales. Medyo masarap pa yung ihip ng hangin. Medyo malamig-lamig pa. Mamaya mainit na yan. Ginagawa yata tong daan na to, kaya ganito yung tsura. Yun lang, balbaon. O, tuyo naman eh, ako ayos lang. Ayun, so meron daw river crossing dyan sa pupuntahan natin, sabi sa akin ni Ben. Yun nga, yung nakausap natin sa 7-Eleven, naka subscriber. So mahaba-haba rin daw yung river crossing na yun. Ayan, okay naman. Ako po, Balbon. Unsa na oy. Madulas din yun ah. Uy, Diyos mio. Sagilid po. Doon? Sa gilid daw mababa. Sundan natin sila. Ito yung mga taga rito eh.
bilis mag-drive ni kuya. Teka lang. This is crazy, man. Walang yan, bungad pa lang, adventure na. Ito na yung ilog sa kaliwa natin. Ayan o yung ilog. Cycling adventure si kuya. Oops, wait. Kuya, papuntang New Zealand din o? Sir? Papuntang New Zealand. O sir, may dahang bakal dyan eh. Ah, ito iba to. Naka-solar po. Ah, okay, sige. Sir, tago ba sa Sir Mike TV? Oo. Vlogger. Oo, ito pala. Video na sir. Kilala tayo, thank you. New Zealand sir? Ha? New Zealand sir? Oo. Dito sir, diretso mo lang yan. Magdang walay na bakal dyan. Kasi diretso lang po. Oo, salamat na, salamat. Pangalan? Jomer sir. Jomer, shoutout kay Kuya Jomer. Salamat din, salamat. Salamat sa mga nakakilala sa atin dito sa Zambales. Single lane. Oops. Oh yeah. Nako, mahirap din pala tong daan na to. Teka lang. Maraming lubak. So ito yung mga nadaanan ng tubig. Ito mga to nung nag-uulan. Ito na yung tulay na bakal. Ito tayo sa ayun. I mean literal dito tayo sa ano, sa tulay dadaan pala. Ay hindi. Wait, may daan dito. May padiretsong daan pero putol na. Dito sa may unahan lang. Putol na siya. Ito lang pala talaga yung option na pwedeng daanan. Mukhang okay naman ah. Mukhang kayang-kaya naman aray. Ito kung lalaking bato to. Get out of the way. Kaya naman to, kaya. Madali lang. Let's go. Let's go sa go. Ito na yung dulo ng tulay. Ayos to. May mataas-taas din pala to. Mataas-taas din pala to mga brother. Check lang. Yun. Alright. And the onslaught begins here. Ako po, dito pa lang.
Ayo naman pala. Ito malalim na dito. Malalim na dito, brother. Aba. So dahan-dahan lang tayo. Abay mahirap na. Lang sa gilid. Sunday ngayon pero walang napunta dito. Umaaga lang tayo masyado. Wait up. Eto medyo madali pa dito. Hindi pa masyadong malalim yung buhangin niya. Saan ba tayo? Sa kabila nga tayo. Mas madali rito eh. Nahulog yung drone. Sarap maglaro dito sa buhangin na to. Oh, ligaw na tayo. Dito tayo sa kabila. Ang sarap maglaro dito. Oh. Para siyang malaking playground. Oh man. Wow. Actually guys, nahulog yung drone natin. Hinahanap natin nandito sa part na to. Sana hindi sa hilog nahulog, ano? Akala ko doon nahulog. Hindi ko nasundan yung map kanina. Pero ang sarap maglaro dito. Ang sarap maglibot-libot dito. Mga riders, 4 sila. Nakilala tayo dito. Ayun, may nakita na akong riders. 4, pabalik pa, uwi na sila. Shoutout po sa inyo. Pasensya na, wala ng sticker eh. Gaganda ng mga ngiti nila eh. Enjoy na enjoy sila. Ingat sa pag-uwi. Ako naman ngayon ang lulusob sa dilubyo ng ilog na yan. Sabi mahaba daw yung ilog, yung tatawiran ko. Pero silipin lang natin. Kung hindi kaya, edi balik. Ganun lang naman yan eh. Trust your instinct. Kung sinabi ng instinct mo hindi mo kakayanin, huwag mo nang ipilit. Alright guys, ayun, na-retrieve na natin yung drone mula rito. At tinignan ko yung daan. Eto, hindi ito yung daan ha. Etong part na to, gilid ng ilog na malaki na yan. Dito yan sa gitna. O hindi naman gitna, pero dito banda rito, ayan, didiretso yun papunta doon. Yan, nakita ko sa drone kanina. Sabi ko nga sa inyo, maganda tong pag naka-trail bike ka. Masarap maglaro dito sa ganito eh. Sabay tayong taga rito. Alright, may kasama tayo. Actually, guide pala sila. Nagro-ronda sila rito. Ahoy. Ahoy. Kaya lang dumudulas. Alright, eto na mga brother.
Kalmahan lang natin to. Kalmahan lang natin to mga brother. Enjoy na naman to. At least may kasabay tayo. Wait. Oops. Lubog ang gulong. Oops. Lumulubog ang aking gulong. Yun, manageable naman. Manageable pa. Lalaro lang sila. At yung nakunan ng drone kanina ay medyo mahaba eh. Saan? Sundan ko lang siya. Okay. Uy. Yun. Ingat. Lalim. Sakto lang. Wait. There you go. Woo! Ang dami natin nakakasalubong ngayon dito sa may bandang ilog. Sumasayaw na. Oh boy. Oh boy. Yeah man. Oh, malalim to, mali. Dapat sa gitna tayo. Yeah. Woo! Yun lang. Oh, malalim to boy. Oh, dahan-dahan lang tayo. Manageable dudong. Yun. Saan na sila? Yawa dito tayo para mas exciting. Wow! Yeah. Oh, malapit na tayo ah. So far yung dinaanan natin manageable naman siya. Siyempre mas lalakas pa yung loob mo kapag may kasama ka. Medyo malakas pa loob ko dito kasi meron na tayong kasama eh. Pero pag ako lang mag-isa, talagang pinag-iisipang mabuti yan. Ini-inspect muna yung daan bago dumaan, mga ganoon. Eto mga to, wala. Tinitignan ko na lang siya kung saan sila dadaan. Sinusundan ko. Oh, ito mahirap din to. Yan lang. Dominar 400 Pinang Trail.
Naglaro na. Yun lang. Puro pine trees, puro agoho tree na to mga to. Woohoo! Yeah! Yeah! Eto na nga yata. Karera na, karera. Yung New Zealand overlooking dyan. Ba't kami dumidiretso? Baka ito yung campsite. Karera sila oh. Sabagay kahit masimplang ka dito, bagsak mo naman hindi naman sobrang mabato. Pwede pa, makakasurvive ka pa naman. Makakasurvive ka pa ng hard fall. Ay, ang daming nagkakamping oh. Oops. Wait. Wow. Ang dami, napakadami. Oh. No, ayoko magcamping dito. Masyado madami yan. Kita nyo? Ito, naku, madulas yata to. Hindi naman. Konti lang, dudong. Dulas nun oh. Alright. Whew. Finally. So far dinaanan natin, super manageable naman siya. I think hindi naman kayo sobrang mahirapan. At saka pinakamainam niyan, maghanap kayo ng guide. Kasi may mga guides dyan na naglilibot dyan sa bungad. So mura lang naman yung guide. Halimbawa isang motor na mag-guide sa inyo ay 150 pesos. Tapos pag dalawa sila, syempre doble yun. Ayan, ito yung pinaka lake guys. So bali, ang kwento na ito ay nabuo itong lake na to dahil nga dyan sa pagputok ng bulkan dito sa Pinatubo. Ayan, yung pagsusundan mo yung taas niyan, at kung makita nyo sa map, yung taas na po niyan ay bulkan Pinatubo. So agos po yan yung dating lahar. Yung dinaanan din nating ilog doon sa may likod, yun talaga dinaanan ng lahar. May matindi. Matindi yun. Paano kayo mga isda dyan? May isda kaya dyan? Dapat meron silang balsa. Ayun, may bangka pala dun oh. Pero maganda rin sana kung meron silang balsa. Alam mo yun, yung pwede ka dun sa gitna, pwede kayong magkano dun. Kaya not necessarily maligo, ewan kung may gustong maligo dyan. Pero ang ganda kasi ng itsura niya. Kahit di ka na maligo dito no. Kahit di ka na maligo dyan sa lake mismo, itong view pa lang na to, ganda. Maganda siya. Kita mo naman yung nagkakamping. Talagang nilulusob na tong lugar na to. Sa dami niyan. Sunday nga pala ngayon guys ha. Sunday ngayon. At yung iba pa uwi na. Kanina dami natin nakasalubong ng mga riders. Actually mga scooter ngayon mga yun mga scooter yung dala-dala nila. Sa tingin ko mas pabor pa ako sa 150cc na dadalhin sa mga gantong klaseng lugar at saka yung mga daanan. Mas magaan kasi mas madaling i-manage kumpara sa mga gantong dala natin. Tara, libot-libot lang tayo. Dami nagkakamping oh. Mayroong naka-overland doon sa kabila.
Malalim to, hindi tayo pwede dyan. Balik. Hanapin natin yung daan na lang. This place is incredible, mi amigo. Ito yung kabilang campsite mga brother. Teka lang kaibigan. Oops, manageable naman. Yeah. Sinara nila. Ito yung kabilang campsite. Tara, baba tayo din eh. Baba tayo din eh. Oh, malalim yan. Halatang malalim. Oops. Sok pa. Ganda. Ganda. Ayun yung sinasabi ko. Yun na yung dulo. Makikita na yung lumubog na part ng church. Ayun o. Ito yung mas malawak na part ng lake pati. Mas maganda dito. Mas scenic yung datingan. Woohoo! Boy, oh boy. Panalo. Yan, para makita niyo yung kabuuan ng lugar. Ganda. May kayak na to. Ewan kung pinaparentahan tong kayak. Ayun, may bangka nga doon, no? Papunta doon sa kabila. Ito yung maghahatid sa inyo. Pag gusto niyo medyo hayahay na daanan, daan kayo dito sa bundok, sa gilid ng bundok na yan. Meron pong isang daanan dyan. Doon kayo bababa, doon sa part na yun. Yung may parang dock. Doon nyo iiwan yung motor nyo, tapos ibabangka nyo mula doon hanggang dito. Malapit lang pala, akala ko malayo eh. So pa yung mga ibang parts na ito, may bakod. Malamang private yan. Private property. Ito na yung last na campsite. Opo sir, ito yung New Zealand Phase 1. Phase 1 yung phase 2 dun sa kabila. Okay. Magbabangka sila. Opo sir. Magkano ba renta sa bangka? 500 sir. Kayo na lahat yun? 500 pesos yung bangka. Anyway, maglibot-libot pa tayo maaga pa, pasado alas 8 pa lang. Welcome to New Zealand. Ayun, may playground dyan, no? Playground ng mga nagkakamping. Sarap magmotor dito. Seryoso ba? Merong ganito dito. Uy, basa yata dito. Madulas yan. Hindi ko na tinanong yung price nga pala ng camping. But anyway, hindi naman siguro ganun kamahalan dito. I don't think na ganun kamahal. Yung mga hundreds lang yan. May baka pa doon, oh. May kabayo, baka, pastulan sa ilalim ng mga punong kahoy. Napaka, alam mo yung talagang nature na nature yung pupuntahan mo na ganito. Solid at saka sulit ang pagpunta nyo dito kung magkakamping kayo or motorcycle rides. Kahit motorcycle riding lang, para ka lang naglalaro.
time check 9:18. Ayan ang oras natin, 9:18. Subukan natin dumaan doon sa isa. Kaya naman siguro to, kaso nga lang try natin yun, hindi pa natin nasusubukan doon eh. Yeah boy. Yeah. Yan, mas madali dun, mas matigas. Papunta pa lang. Enjoy. Namatayan yata. Jixer. Nagbawas ang gamit. Sige, pasok. Enjoy! FZI. Takting yan. Lublob ang ating gulong. Ayun nga, at lusot na tayo sa ating pagsubok dyan sa buhangin. Lumublob ngayon yung gulong natin yan, puro buhangin na kasi nagtatalsikan yan. Puro buhangin sa pantalon ko. Tatalsikan talaga kanina, pinapaandar ko. Tapos aakyatin natin tong daan na to dito sa gilid ng bundok. Pupunta tayo dun sa kabila ng lake naman. May parating. Enjoy! Enjoy, enjoy! Whoops! Sundan nyo lang yan. Enjoy. Ayan, papakaliwa tayo dito. Titignan naman natin doon sa kabilang daan. At least dito sementado. Wala tayong masyadong paproblemahin. Pero syempre nabawasan na ng konti yung adrenaline rush dito. San Rafael do. May makakainan kaya rito? Oh wow. Okay. So kung dadaan tayo ng San Marcelino, susundan natin yung gilid ng dike. Susundan natin yun. Kasi kanina nag-shortcut tayo eh. Dito tayo dumaan. Papunta dito. Ito pala, gitna ng ilog na to na nadaanan ng lahar. Talagang tinataniman ng agoho tree. Kita nyo parte dito. Gitna actually ng ilog. Tinaniman, puro agoho tree yan. Grabe, bandang gitna. Dito medyo hindi na makapal, pero banderon sa baba. At saka doon sa taas, kung saan tayo nanggaling, yan yung makakapal na part ng aming makakapal na tanim na agoho tree. Malalim na part na pala yun kahit noon pa. So it makes sense din na talagang tataas yung antas na tubig. Maipon ang tubig dyan kung nabarahan yung dapat ay labasan ng tubig doon sa baba. Gumawa naman daw sila ng outlet ng tubig dyan sa dulo, dito sa dulo ng lake pababa, kaso hindi daw sapat para matanggal yung kabuuan ng tubig dyan sa lake. Bakit bawal maligo at bawal mangisda dyan sa lake? O nga pala, hindi ko pa nababanggit, bawal po maligo dyan at bawal din po mangisda dahil po mataas ang antas ng mercury ng tubig dyan sa lake dahil nga sa pagmiminang nangyari daw dyan sa taas dati. So yung contaminated na tubig na galing sa minahan, bumaba na yun at napunta na dito sa lake na yan. Hi guys, tapos nang magpa carwash si Domeng pagkatapos ng matinding digmaan na pinagdaanan natin. Shoutout sa brother natin dito sa likod, nasa likod natin, taga Bulacan. Pauwi na siya ng Bulacan. Side trip kami ng Mapanuepe. Galing din ako dun Shoutout sa Sniper MX Philippines. Okay, Sniper MX Philippines daw. Ito yun guys ang ating lakad ngayong araw. Maraming salamat po sa pagsama at sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like at i-share mo na rin tong video na to. At huwag kalimutang i-subscribe mo ako. Mike TV signing out. I'll see you guys on the next ride.
Boom!